Payatas dump site sa Quezon City, isang peligrosong hanap buhay ang kinaharap ng ilang kabataan. Hindi biro to ah. Sandali, alam mo, hindi biro talaga umakyat dito. Napakahirap. Saglit lang ha. Puro basura na. Hindi biro tong ginagawa nila kasi kaakyat pa nga lang natin. Puro bubog na. Ito oh. Mga bubog. Yung pagdampot nila kung ano-ano yun ha. Dahil naghalo-halo yung mga basura. May mga gamit na sanitary napkin, gamit na diapers, may mga bubog. Pero sila, diretso lang. Wala naman silang gamit na guantes. Wala silang mga tsinelas. Mahirap at mapanganib man, tinitiis nila ito dahil wala raw sapat na kita ang kanilang mga magulang. Ito yung nakakalungkot kasi rito eh. Sa halip na nasa eskwelahan sila para matuto, nandito sila sa ibabaw ng truck. Hindi pa naman biro yung kaligtasan nila rito dahil madali sa aksidente. Kasi habang gumagalaw yung mga truck, nandito sila nakakapit lang. So konting kadyot lang ng truck, pwede silang mahulog. So hanggang dito lang naman to. Sanay na yung mga batang bumaba agad kasi pagdating nila dun sa checkpoint na yon, kailangan na nilang bumaba. Kasi pinagbabawalan sila ng mga gwardiya ron. Kaya mabilis silang kumilos. Kung naririnig nyo na yung mga sipol, yan yung mga gwardiya na nagsasabing kailangan na nilang bumaba ng truck. Yeah! Sa ikalawang pagsampa, doble na ang bilis ng kilos ng bawat isa. Kabi-kabilang panganib ang hinaharap ng mga bata habang nasa itaas ng truck. Ito yung delikado sa ginagawa nila. Kasi wala silang kinakapitan. Katulad ngayon, diretso yung pangangalkal nila. Pero gumagalaw na yung truck. Nakapuno rin sila ng sako. Tansya nila mga 50 pesos kapag may 3 sako sila. Yun yung kikitain nila sa isang araw. Bukod sa mga kalakal, may mga nakukuha rin silang pagkain mula sa truck ng basura. Candy at saka biskuit. Pantawid gutom daw nila ito sa maghapong trabaho. Sa edad na 7, isa si Jobert sa mga pinakabatang mangangalakal ng basura dito sa Payatas. Nasa grade 2 si Jobert pero wala siyang pasok dahil araw ng Sabado. Inabutan namin siyang nag-aabang ng truck kung saan siya pwedeng kumuha ng kalakal. Tapos may dumating na truck. Anong ginagawa ninyo? Kaagad po jumper. Kasi umaga na ako na nangangalakal minsan paligid, walang truck. Dito muna ako. Pagka may truck, kaagad akyat sa jumperan. Hindi ba delikado yun? Hindi naman. Minsan, humahawak lang kami pag-aandar na. Pagdating ng isang truck, walang takot na umakyat si Jobert para humanap ng kalakal. Ano ba hinahanap mo dun sa truck? Mga plastic, minsan bote. Tapos minsan, lata. Pagka naipon na, anong ginagawa mo? Diretso namin benta. Pahinante sa truck ang kanyang ama habang wala namang trabaho ang kanyang ina. Kaya si Jobert maagang nagbanat ng buto para makatulong sa pamilya. Bakit importante sa'yo to na nagagawa mo to? Kasi pag nagugutom na yung mama ko tapos papa ko, kaagad ko binibenta para may magkapera lang kami. Importante lang yun kasi para makakatulong ako.
Matapos mag-jumper, diretso naman siya sa palibot ng dump site para mga lahig ng kalakal na pwedeng maibenta. Ano itong mga inipon mo? Bakal, tapos sibak. Saan mo itong kinuha? Ito yung mga galing, nag-jumper ka? Oo, tapos pulot-pulot po. Tapos pulot-pulot. Ilang araw mo itong inipon? 3. 3 araw mo inipon. Mag-iipon ka pa ba? Dadagdagan mo pa? Para saan to? Para sa saan? amin. Yung pera? Saan mo gagamitin yung pera? Bibigay mo ba kay nanay? Opo, tapos pabago ko po. Paon? Hindi ka pa yata kumakain eh, no? O sige. O tapos, yung ano mo rito, hindi pa puno eh, no? Mga magkano to lahat? Kung isasama mo pa yung isang sako na naiwan mo doon, mga magkano lahat yung inaasahan mo? Magbabayin po. 25. Tubong Masbate ang ama ni Jobert na nabubuhay noon sa pangingisda, na masuka naman bilang kasambahay ang kanyang ina sa Isabela. Kapwa lumuwas ang kanyang mga magulang sa Maynila sa pag-asang may mas magandang kabuhayan dito. Pero kabaliktaran ang nangyari. Kapos daw ang kita ng kanyang ama sa pagiging pahinante ng truck. Gutom ang nagtulak kay Jobert para mamulat sa marumi at delikadong uri ng paghahanap buhay. Gusto mo ba itong ginagawa mong to? Opo, para hindi lang po gutom ang kapatid ko. Ayaw ko po silang mamatay. Kasi nagugutom ang kapatid ko, kaagad ko binibigyan ng pera para may pagkain po siya. Sa pag-aaral ng UNICEF na Children in the Urban World, lumalabas na ang mga batang nasa syudad ang pinakasalat sa tubig, bahay at pagkain. Kahit malapit sila sa mga pasilidad, may ilang mga batang napagkakaitan pa rin ng mga pangunahing pangangailangan. Ano yung sana iniisip mo? Sana meron ako. Ng sapatos, Wala kang sapatos. pero luma na. Sa kabila ng hirap na dinaranas, hindi pinababayaan ni Jobert ang kanyang pag-aaral. Bakit ka nag-aaral? Para matuto. Para matuto ka. Dahil, paglaki mo, anong gusto mong maging? Din doktor. Anong ginagawa mo para maging doktor ka? Nag-aaral ng mabuti. Ay, anong ulam mo ngayon? Ano po yung pagpag Kapag walang sapat nakita si Jobert at ang kanyang ama, nagkakasya sila sa pagkain ng pagpag o mga tirang pagkain mula sa basura. Sanay na raw ang kanilang sikmura sa pagkain ng pagpag.
Noong 1960s, nasa 8 million ang mga nakatira sa mga syudad sa Pilipinas. Pagdating ng 2010, nasa 46 million na ito o kalahati ng populasyon ng Pilipinas. Kalimitang dahilan ay dahil sa kawalan ng oportunidad sa mga probinsya. Pero marami sa mga lumilipat sa mga syudad ay nauuwing walang sariling tahanan o hirap makakuha ng disenteng trabaho. Malulutas lang daw ang problema ng urban migration kapag binigyang tugon ang ugat nito, ang kawalan ng kabuhayan sa mga probinsya. So dapat bigyan niya ng pansin yung pangingisda, yung gulay. Bagsak lahat ang produksyon nun di ba? Ang sinasabi natin, mas mataas pa yung pag-angat ng agrikultura nung panahon ni President Arroyo kaysa ngayon, di ba? Isa raw sa patunay ng kawalan ng prioridad sa agrikultura ay ang mabagal na paglago nito. Katunayan, sa nakalipas na 5 taong panunungkulan ni Pangulong Aquino, nasa 2% lang ang growth rate o paglago ng agrikultura sa bansa. Mas mababa ito kumpara sa nakaraang administrasyon. Kung nasaan yung concentration ng mahirap, hindi lumalago, yun yung agriculture na papabayaan, di ba? Meron ngayon tinatawag na Accelerated Sustainable Anti-Poverty Program. Na-identify yung mga poorest provinces kung saan kung magiging mas consolidated yung intervention ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mas malaki ang tsansa na makapag-create ng trabaho at permanenteng sources ng kita doon sa lugar na yon. May programa ang pamahalaan na tinatawag na Balik Probinsya Program kung saan binibigyan ng pamasahe ang sinumang nagnanais bumalik sa kanilang lugar. Pero makabalik man sila, mas malaking tanong kung ano ang darat na nilang kabuhayan sa probinsya. Kaya mas makabubuti raw na kasabay ng pagpapaunlad ng agrikultura sa mga rural area ay paunlarin din ang kabuhayan ng mga narito na sa mga syudad. Nang sa gayon, ay mabigyan ng mas disenteng kabuhayan ang mga magulang at hindi na kailangan pang maghanap buhay ng mga anak. Sa ngayon, ina-explore ng PCUP ang partnership sa Solid Waste Association of the Philippines. Meron silang programang sinisimulan upang ma-integrate, tawag nila ay informal waste sector sa formal na sistema ng solid waste management, ganun din sa formal na proseso ng pagnenegosyo mula sa basura. So kasama doon ay yung pag-oorganisa ng mga waste cooperatives. Hindi masisisi ang mga gaya ng pamilya ni Jobert kung pinili nilang makipagsapalaran sa syudad. Lalo na't dito nila inakalang matutupad ang pangako ng mas magandang buhay. Dahil sa ilang taon nilang paninirahan sa probinsya, ay mas nakaranas sila ng hirap. Isa lang ang malinaw saan man sila magpunta at kahit anong sikap nila, salat pa rin sila sa mga pangunahing pangangailangan at kabuhayan. Ngayong araw halimbawa, anong oras ka kumain? Hindi pa po ako kumakain. Hindi ka pa kumakain. Ngayong araw, hindi ka pa kumakain. Hindi pa. Wala pang perang pambili. Kahit hindi ka pa kumakain, pumapasok ka sa eskwelahan. Ha? Opo. So, hindi ka nawawalan ng pag-asa? Hindi?